Ngayong araw na ito, June 8, 2026, ating matutunghayan ang press conference ni Attorney Levito Baligod kasama ang magigiting na 18 Marines at kasama rin si Senator Robin Padilla. Halina't ating pakinggan. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street. Maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, Sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So, ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So, sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So, ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor. No? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba Ang sabi nga sa akin, Sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren, pumasok si Zaldi, pero walang maletang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no, nung March. Oo, na Sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po, ang style nila yan, may everyday po may detail yan
kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko ngang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldico dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March pa ho yun. March pa yung After nung interview, Pinakorek nila. pinakorek. after nung interview kay Ed Lingao. Sir, Oh. hindi pa Hindi nababasa, ho da- sir, yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa Hindi pa namin, Senator Loren Legarreta. yes, totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kapo kay Mike Defensor. Para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa, kapo. At pwede niyang gamitin ito to... Submit sa ombudsman, sir, ng pag-rectify dun sa pangalan niya. hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si si Senator Loren about this. Hindi Bago po. pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa plan. Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo. No? At nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Sen. Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng maleta. Ah, Doon walang correction. Wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon. Bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila de Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect. Pero No? nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi, pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Forbes Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong marami pong detalye. Pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyo sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng imbitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng impormasyon na alam nila. Nung Senate hearing na yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. Sir, sa June 11 na po yung pag-rectify dun sa mga naunang na-submit doon. Most likely, nangyayari. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning si Buduan, no? Sa June 15 si Esquivel. Sa June 16 si Tube. Hindi sila sabay-sabay. Hindi po, isa-isa po 'yan. Okay. Okay, June 11 si Buduan. Sa June 15 si Taberdo sa umaga, si Tube sa hapon. Sa June 16 si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, diretso na po yan, no? Sir, sorry. Clarification. Yung kay Sen. Mark, siya mismo ang tumanggap. May details ba na pwedeng Hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta, at naipasok yata sa gate, no? ng bahay ni Sen. Mark? Yung address na yon. Saang address na? Do you have time to wait for my answer? Kahit ano lang, city lang, sir. Attorney, nakita ba nila na tumanggap ng maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark, pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Some address.
Sa bahay niya. Ito po yung, Kailan? City po. Kay Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na tumanggap siya ng maleta? hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero walang pumasok na maleta sa bahay ni Sir. Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Kwan si Saldi. Pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung ang pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung maleta. Hindi po kasi paglabas daw ni Kwan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi ko, sumakay kaagad sa sasakyan. Nandun pa yung maleta. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Then pumunta na sila sa next destination. Naibigay ba kay Senadora Loren? May knowledge po sila kung may naibigay o wala? Yun po ang salaysay nila no? Ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper. No? Sir, yung kiss and mark lang, sir. Sandali ha, Mark, Villar, sandali ha. Sir, kung tinitingnan nyo, tanongin namin si Senator Robin. Sir, Oh, nakarating ito na po. sa inyo yung Ito na, no? Paragraph 42, letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Bielia Street, Daang Hari, Las Piñas. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark? Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon kung nakita nila o hindi. Pero naipasok, sir, yung maleta dun sa compound. I think so. Kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung what they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So, pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Sa reaction po, mamaya magsasampa daw ng libel charges si Senator Edwin Tulfo sa Pasay City Court. Wala pong problema. We expect all of this. Pero attorney ngayon, kung ano mang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat. Opo. For the record. Yes. Thank you, sir. Thank you.